Hello, hello, Virgo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong April Manifestation Reading. So today mag-manifest po tayo and aalamin natin kung ano yung mga dapat mong asahan. Okay? So, siya nga pala mga Virgo, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Sa dulo natin, meron tayong one question and I'll read the answer for you. So, prepare for that. Stay tuned. Babasahin po natin iyan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Virgo ang mga mensaheng dapat nilang malaman for this month. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Virgo. Thank you ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng like, sa lahat po ng comment, sa lahat po ng panonood ninyo at talaga namang pagmamahal sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Fool card. Yes. Talagang napasayaw pa ako para sa'yo. Very good. This is something beautiful. This month is a start of something new. Okay? Walang duda, walang palabok, walang etche-borecheng explanation. May bagong darating. May bagong oportunidad, bagong pagkakataon, bagong pintuan, bagong lugar, anything new. No? Ang tabayanan mo ngayong buwan na to, talagang may bagong darating na kailangan nating sunggaban or itry or bigyan ng pagkakataon na maaari magpabago sa ating buhay. So ngayong buwan na to, Virgo, maging matapang ka. Okay? Maging matapang ka na, sige, try lang natin. Sige, subukan natin. Very exciting ito. Bago, unfamiliar, or new experience. Pero ang pinakamaganda dito, may chance ka para maka-get luck ng mga bagong bagay. Okay? So, very exciting for all of us. Virgo din ako, okay? Especially in our core energy, ito yung current situation natin. We have the Tower card. Things are changing sa ating buhay. Siguro napapansin mo parang yung dating gumagana, hindi gumagana, o kaya parang yung dating amor mo sa isang bagay, ngayon parang unti-unti na nawawala, no? Because God is parang pakonti-konti, binabago niya yung direksyon para sa'yo. Yung dating importante, ngayon hindi na masyado. Yung dating mabilis, ngayon parang medyo kukupad-kupad na. And God wants us to change our perspective, change how we view yung mga bagay na importante sa atin, no? So pinapayuhan ka dito, Virgo, accept mo lang yung challenge, accept mo lang yung change because walang makakapigil dito, no? Kapag tinanggap mo yung changes at talagang sumuong tayo sa mga bagong bagay, ready na tayong sumugal, ready tayong mag-gamble on something new, nako, talagang babaguhin ito ang ating buhay. Clarify natin. The Temperance card. Okay. Narinig ko dito, divine timing. Archangel Michael ito, Virgo. So, protektado ka niya, ligtas ka sa kanya, and pinapayuhan ka niya na, huy, safe ka. Huy, okay ka. No? So, palakpakan natin sa Archangel Michael for his protection, for his guidance, and for his assurance na kung ano man daw yung mga magbabago para sa atin ito. Kung ano man tong mawawala, matatanggal, aalis, no? It's for our good. Okay? At antabayanan natin yung mga bagong papasok. Sabi niya, divine timing ito. So pakinggan natin yung divine presence and just have faith that everything will be all right. Okay? Ngayon, kailangan trabahuhin natin yung mga dapat asikasuhin, yung mga dapat harapin, yung mga dapat pagtrabahuhan, gawin na natin iyan para walang antala, walang problema. Sabi dito, magpasensya ka ha, habaan ng pasensya, habaan ang pag-intindi, at habaan din yung iyong pananalig. Because everything will be fine. Okay? Ito na yung simula ng pagbabago. Kaya huwag ka mataranta, huwag ka matakot. In your what's blocking, ano po yung humaharang sa inyong manifestation, no? You have the 6 of Wands. Alam mo, sabi dito, masyado ka daw nag-iisip sa sinasabi ng ibang tao.
Kaya kahit kaya mo namang ipanalo yung isang bagay, takot kang mag-try, takot kang sumuong, takot kang sumubok. So, pinapayo dito na do not drown yourself with other people's expectation, pressure, or judgment. No? Keber ka na sa ibang tao, gawin mo lang yung gusto mo, gawin mo lang talaga yung task sa'yo or assignment mo or yung goal mo. Kapag lagi kang dumedepende sa ibang tao or tinatake into consideration mo na mabigat yung mga opinion ng iba, talagang walang mangyayari. Focus our own growth sa ating sariling tagumpay and charge forward. Okay? Clarify natin. The Ace of Wands. Yes, napakaganda ng bagong simula or maaring mapagtagumpayan mo dito. Kaya lamang takot kang mag-focus doon because you're always thinking na baka walang patunguhan, na baka mag-fail, na baka kung anong sabihin ng ibang tao, baka isipin nila, huy, si Virgo napaka-ambisyosa naman. Na nahatakot kang ma-confirm yung kanilang judgment sa'yo. Many of you are also afraid of the responsibility. Kaya kahit napakaganda ng plano, napakaganda ng idea, ayaw mong ilaban. No? Sabi dito, huy, malaki ang chance mong manalo dyan. Malaki ang chance mong magtagumpay. Kaya wag baliwalain yung idea, yung plano, yung nagpa-excite sa'yo bigla, pero umatras ka dahil takot kang gawin or takot ka doon sa kakaharapin mo. Doon daw naantala yung manifestation mo eh. So now, be brave. Ilaban mo, be confident in your plan and focus until you win. Okay? Importante yan for you. So, mga mahal kong Virgo, ito na yung chance mo. Chance mo na to manifest, okay? So, comment down below in our comment section ano yung mga gusto mong makuha this month at ano yung mga wish mo. I-claim mo na yan, it will be yours, okay? In the area of what you need to do, ito daw ang dapat mong gawin, you have the 8 of Swords. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Naku, tayo mga Virgo, we're very overthinkers, perfectionist, no? Mataas ang ating standard pagdating sa ating sarili, pagdating sa ating ginagawa. To the point na kapag hindi natin naabot, feeling natin failure tayo. Feeling natin kapos tayo or hindi tayo nag-live up doon sa ating expectations. Pero sabi dito, huwag mong barikadahan ang iyong sarili. Okay? Make sure ikaw ngayon maniwala ka na kaya mong solusyonan lahat ng problema at hindi ka lagi na uuwi sa dead end. Okay? Laksan mo ang loob mo, baguhin mo kung paano mo kinakausap ang iyong sarili para magawa mo yung mga dapat mong gawin this time. 8 of Swords. The 7 of Swords. Yes, ito ang kailangan mong gawin. Sabi dito, tama na yung pag-iwas. Tama na yung pag-avoid or pagtalikod sa mga bagay na kailangang harapin. Alam ko iniisip mo, wala nga akong magawa eh. Wala nga akong solusyon. Wala nga akong maisip na way out of this problem. Kaya ina-avoid ko siya kasi ang hirap-hirap. Pero sabi dito, kaya ka lang walang maisip na solusyon, it's because iniisip mo agad yung hirap. Panahon to para baguhin kung paano mo atakihin yung problema. No? Marami ka ring trust issues. Wala kang tiwala sa ibang tao, kaya kadalasan ikaw ang gumagawa mag-isa. No? Kinakanya mo ang lahat. Kasi feeling mo walang makakatulong sa'yo better than you. Ganyan tayo mga Virgo, sanay tayo gawin yung mga bagay na mag-isa. To the point na kapag nahihirapan, walang ibang makakatulong sa atin kundi sarili lang natin. Kaya lalo tayong natatagalan. No? Sa panahon to for you Virgo to really open yourself, find new strategy, meron yan, meron bagong paraan, magtiwala ka ulit, and also, lagi mong isipin, hindi, may solusyon ako. Hindi pa to dead end, meron pang outcome dito. Hindi pa huli ang lahat, hindi pa to ending, kumbaga. No? Always believe na may solusyon. Okay? Importante yan for all of us. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Cups. Focus on how you present yourself. Meron kang gustong ipasa, meron kang gustong i-present or iabot or ipakita. Maaring product mo yan or serbisyo mo or project mo, no? Or kaya balak mo magpa-interview for a certain job, no? O kaya meron kang kakausapin na ibang tao. Kailangan daw i-present mo yung best way possible sa kanila. Doon ka mag-focus.
Okay? Mag-focus ka kung paano mo susungkitin yung isang bagay, pero dapat nag-e-effort ka din. Halimbawa, kung ikaw ay mag apply sa isang trabaho, i-make sure mo naman na you are well-dressed, you are prepared with your paperworks, you are prepared with your interview, kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung mga na-research mo. No? Kailangan ipamalas mo yung kaya mong ibigay. No? Kaya mong um, i-offer nang sa ganon makuha mo rin yung offer pabalik. Kailangan makita nila, kailangan mapatunayan mo sa kanila na ikaw yung best candidate for this blessing. No? Kaya kailangan talaga yung puso natin, yung isip natin, ang ating buong sarili ay ready to give our service para talagang merong kumuha sa atin para mabuksan yung ating mga blessing. Kung ikaw ay kontento na sa bahay lang, nagkukubli lang dyan, nakatalokbong, talagang hindi tayo papasukin ng blessing, di ba? So go out there, chase what you want, ayan no, nagpapakatotoo ka sa mga nararamdaman mo at kinukuha mo yung bagay na gusto mo. Okay? It's all about us putting effort on the things that we truly, truly want. Knight of Cups, the Hierophant. Yes, kailangan daw dito mag-level up Virgo ang ating sarili. Mag-level up tayo sa mga bagay na kinakailangan from us in order for us to achieve what we want. Example, ikaw ay balak mag-apply sa isang work, Englishan doon halimbawa. So, mag-research tayo, pataasin natin ang ating knowledge, pataasin natin ang ating skills para mag-swak tayo doon sa offer at talagang tayo yung makuha. No? It's all about you enlightening your knowledge. Pataasin mo yung antas ng kaalaman mo. Pataasin mo yung knowledge mo. Nang sa ganun, walang duda, masungkit mo yung para sa'yo. No? Example, ikaw ay naghahangad ng pag-ibig from someone. No? Kailangan maintindihan mo kung ano yung dapat mong ma-meet na standard para ma-meet mo rin siya in the middle. Kasi kung hindi niya nakikita yung hinahanap niya sa'yo, paano niya malalaman na okay kayo, di ba? So, kailangan mong ipakita, kailangan mong ipalabas, kailangan mong ipabulalas kung ano yung kaya mong i-offer. Nang sa ganun, magets ng iba na, okay, si Virgo ang best candidate, si Virgo ang pipiliin natin. Parang ganyan. Okay? Kung kinakailangan mo daw kumuha ng mentor ngayon, kumuha ng mga taong gagabay sa'yo para maliwanagan ka or para mag-improve yung ginagawa mo, kumuha ka ng mentor. Example, sa iyong trabaho, nahihirapan ka sa paperwork, gusto mong ma-present ng maayos yung documents. So hanapin mo yung isa mong co-worker na magaling sa paggawa ng documents para tulungan ka na ma-plansya ito, tumaas yung level na ginagawa mo, at kapag in-offer mo na, sure ball ang tagumpay. Okay? It's all about you putting yourself out there para makaangat na tayo. Okay? Importante yan. In the area of what's coming in, meron kang finding sanctuary, opening to your spiritual source. Sabi dito, pataasin mo daw yung iyong pananalig sa Diyos. Pataasin mo yung spiritual power mo. Kailan ka ba huling nagdasal? Kailan ka ba huling humingi ng tulong sa Kanya? O kahit kinausap man lang ang Diyos, di ba? Kung ikaw ba, kung ano man po ang religion ninyo, no? It's very important this time to really stick to your religious path para mas tumibay ka, lumakas ka, especially sa mga bagong gagawin mo. Okay? Importante ito. In the area of what's coming in, ano po yung papasok sa buhay mo this month? You have the 6 of Cups. Okay. Sabi dito, napaka-nostalgic ng buwan na to para sa'yo. Some of you ay parang mamimit yung mga past people in your life, mga kaibigan dati, katrabaho before, or may reunion, o baka may homecoming, ganyan, no? Alumni homecoming, or reunion ng mga clan ninyo, ng kamag-anak ninyo. So it's a great time to reminisce the past. Para mapaalala ka dun sa ganda na nangyari before, sa pagkakaibigan nyo before, sa experience mo dati sa past job mo, no? This reminisce or pag-alala sa past, nakakatunaw to ng puso eh. At saka nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para sumuong dun sa bagong laban mo. Lalakas ang loob mo eh na parang, ay, nagawa ko before, ito yung buhay ko dati ngayon, parang meron na akong lakas sa loob na itulay para sa mga bagong bagay. Parang ganyan. So, huwag kang matakot na alalahanin yung nakaraan kasi lakas yon at saka susi yon para mas makita mo yung direction mo this time. Okay? Congrats po.
For others dyan, nakita ko po dito talaga namang triumph after obstacle. So, sinasabihan ka, this is a great, great sign na ending na nung pinaghihirapan mo, ending na nung suffering mo about something. Halimbawa, nagsuffer ka sa health, nagsuffer ka sa relationship, nagsuffer ka sa work. Kung ano man yung suffering na yan, makakalagpas ka na. And talagang panalo ka sa pinagdaanan mo na yan. Congrats po. Okay? The Six of Cups, the Justice card, yes, talagang hustisya, hustisya, hustisya. No? Kung ano man yung mga paghihirap na sinapit mo dati, talaga namang, nako, nakuha mo yung hustisya sa buhay mo this time. Nakalagpas ka na, panalo ka, no? At balance na ulit ang buhay mo this time. Congrats, congrats, congrats. Some of you talaga namang meron kang mga bagay in the past na sabi mo, teka, lugi ako dun ah. Teka, parang unfair yung treatment sa akin dati ah. Ngayon, naintindihan mo na parang, okay, kaya wala sa akin yun before because this life is much better for me. And you understand na God talaga is doing His best to give me what I deserve. So, ma-feel mo ngayon na I'm far better than before. At may hustisyang darating. Some of you may mga legal things, dokumento, visa, legal documents, or legal things, baka korte ito, no? Talaga namang papabor sa iyo yung outcome and makakalagpas ka na sa mahirap na proseso ng legal na yan. So congrats po para sa ibang Virgo dyan. But for many of us, tayong mga Virgo, hustisya sa ating mga ginawa in the past, iaabot sa atin ngayon yung magandang outcome or magandang kapalit ng ating mga pinaghirapan before. Congrats po. In the area of your divine messages, meron kang nothing will come of this situation. Yung mga takot mo sa mga nagbabago, yung mga pagpigil mo o pagkontrol mo sa mga nangyayari, naku, walang mangyayari dyan. So, let loose. No? Tama na yung pagiging perfectionist natin o pagkontrol natin sa isang sitwasyon. Panahon na to para kumawala tayo at i-enjoy natin yung buhay nang walang takot, nang walang overthinking, no? Nang walang overanalyzing. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Two of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides Virgo, panahon na talaga para tayo kumawala sa ating comfort zone. Okay? Paulit-ulit lang nangyayari sa atin, walang growth, walang success. We're circling the same position over and over and over again. Panahon na to for you na mag-isip ng mga bagong paraan para magbago ang buhay, para makaangat na o magkaroon talaga ng tantamount pagbabago sa ating buhay. Okay? Importante dito talaga yung ating kalakasan to begin, kalakasan to start, and kalakasan to change our life for the better. Okay? The Two of Wands, the Six of Swords. Yes, panahon na para sumulong. Very, very plain and simple. Panahon na para sumulong sa pagbabago. Panahon na para umabante tayo. Stuck ka na eh. Marami kang mga stuck moments dyan eh. Kaya talagang sinasabihan ka na, huy, magbabago na ang lahat. Kaya umandar na tayo. Sumakay tayo sa agos ng pagbabago. And panahon to para magkaroon ng paghahanda. Kailangan i-prepare mo ang sarili mo, pag-isipang mabuti, and then larga tayo. Okay? Importante yan for all of us. In your fortune, meron kang dark man, lalaki daw po na moreno or itim ang buhok or maitim, no? May concern daw po sa kanya, kausapin mo. You have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw po sa buhay mo na medyo agresibo, matigas ang ulo, ang hirap pakiusapan. Nako, hayaan mo siya o kaya kotongan mo o kaya habaan mo ang pasensya mo sa kanya. Either way, kailangan mo siyang pakisamahan, kailangan mo siyang makasama. Parang wala kang paraan para iwasan ito. Kaya nasa yung iyong action kung paano mo siya mapanghahawakan. Pero nakita ko dito, deadmahin mo para hindi ka maapektuhan. Okay? You have chain of events that will affect your life. Yes, talaga meron mga pagbabagong mangyayari and ito na yung start ng mga chain of beautiful changes para sa ating lahat. Okay? You also have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Huwag kang matakot, protektado daw po tayo this time wala sa mga bagay na kinakatakot natin. You are protected. Archangel Michael is here giving you that assurance. Okay? In your fortune, meron kang King of Cups. Okay, this month, sabi dito, akala mo lang mahihirapan ka, pero actually, meron kang katiwasayan ng buhay this month. You will feel at
peace. You will feel that everything is working out in my favor at hindi ko kailangan mag-alala. Okay? May certain confidence dito na hindi ka na aligaga, hindi ka na rattled, hindi ka na worried. Lahat, everything is working in its divine timing. Na, okay yan. Ito yung problema. Okay yan. Walang problema dyan. Very, very payapa. No? So, napakasaya ko for you this month para sa ating lahat. No? Kung ano man ang gulo ng paligid, wala tayong panahon para intindihin yon. And we will prioritize our peace of mind, our tahimik at magandang buhay. Ngayon, nagets mo na hindi ako dapat pumatol sa ibang tao, hindi ako dapat agitated agad-agad, or hindi ako dapat mapikon or matrigger. Now, you are valuing the balance in your life. Meron din po sa inyo napakabalanse ng buhay ngayon. May time ka na for work and then may time ka rin to have fun, no? Sinusubukan mo lang balansehin yung schedule mo, nililinis mo na yung trabaho mo, yung buhay mo, and gusto mo nang bigyan halimbawa ng maraming time yung exercise or going out with family, enjoying, ganyan. Kasi pag balanse, hindi ka buryong, hindi ka galit, hindi ka pikon, parang ganyan. Okay? The King of Cups, you have the King of Pentacles. Yes. Now, bukod sa pagiging balanse ng buhay at payapang buhay, medyo relax ka na rin sa mga bagay na permanente. Nakita ko dito kung ano man yung inaalagaan mo, negosyo, trabaho, or career or kapirahan, it will grow tremendously. No? Matibay, malago, dadami, kikita ka ng malaki. Kaya naramdaman ko dito, papayapa ka na. Makakapag-relax ka na kasi yung inaalagaan mo, talaga namang successful, maganda, bobote, no? Lalaki ang kita mo o okay ang revenue mo, dadami ang followers, subscribers, or yung ipon, titibay, yung trabaho gaganda, no? So wala ka ng problema dito kaya kalmado ka na. So congrats po. Manlibre ka naman, Virgo. Talagang kaching-kaching ito for all of us. Gaganda ang ating kaperahan this month. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Ten of Swords. Sabi dito, Virgo, bangon, bangon, bangon. Okay? Huwag mo laging isipin na wala kang magagawa. Huwag mo laging isipin na ending lahat ng to. At huwag mo laging isipin na talunan ka. No? Kapag may problema, may solusyon. Kapag may roadblock, meron akong pantapal dyan. Okay? Huwag mo laging isipin yung victim mentality. There is always a hope. There is always a chance for something better. No? Pag lumalabas po si Ten of Swords, ibig sabihin, nakatapos ka na sa isang mahirap na parte ng buhay mo. No? Ending na yon, yung suffering, yung paghihirap, yung pagkalugmok, stop na yon. And you are now entering a new level, a new opportunity in your life kung saan makabawi ka na. Okay? Importante yan for you, isa-isip mo yan. Ten of Swords, the Six of Wands. Yes, talaga namang you're on the path of victory. Kumbaga nanggaling ka na sa hirap, sa pagod, sa taranta, sa pagkalugmok. Kaya alam kong gaganahan ka ngayon para bumawi or kunin yung chance. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik pa and seize the moment. Chance mo to para makabawi sa buhay. Kaya huwag mo na isipin yung ibang tao. No? Focus ka lang sa iyong sarili at saka sa mga balak mong ipanalo. Okay? From pagkalugmok to panalo, napakaganda for all of us. In the area of what's missing, ano yung kulang na ingredient para yung expectation mo at yung manifestation mo ay mangyari na? You have the Two of Pentacles. Alam mo, sabi dito, para magawa mo yung mga bagay na gusto mo, kailangan mong balansehin ang buhay mo because you've been focusing on one aspect of your life. Nakatutok ka lang sa isang bagay Kaya parang doon lang umiikot ang buhay mo. Kaya yung ibang bagay, you also forget. No? So pinapayuhan ka dito, balansehin natin. If you work hard, you also play hard. Make time for yourself, make time with your family, make time with the people that you love, with the things that you want to do, no? Sa panahon to para tingnan natin ano ba yung mga mahalaga, ano ba yung hindi, bitawan yung mga hindi para makagaan sa atin. Many of you are being called na mamili daw. Meron kang isang bagay na pinapaantala mo or pinapatagal mo na panahon na daw para mag-decide ka. Okay? Two of Pentacles, the Six of Cups. Sabi dito, there are things in your life na dapat nang i-forget, dapat nang ibaon sa limot, dapat nang bitawan. Yun daw nakaharang sa'yo kaya nahihirapan kang balansehin ang buhay mo ngayon. Meron kang mga hang-ups
or mga issues in the past na dapat na talagang i-let go para makagaan sa'yo at makapag-focus ka sa mga importante at valuable sa life mo this month. Okay? Sabi ko nga sa inyo, kailangan mamili. Ano yung dapat bitawan, ano yung mga dapat yakapin, at ano yung mga dapat kong pangalagaan ngayon. Okay? So, Virgo, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale. The answer, you have the Knight of Swords, the Two of Cups, and the Four of Pentacles. Beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the Ten of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. Sabi dito, Virgo, your question will actually give you a long-term effect. Long-term na pagkakakitaan, or long-term na kasaganahan, or long-term na kaligayahan. Kaya importante, magawa mo ng tama itong question mo. Okay? Kasi pang matagalan ito eh. Sabi dito, with the Knight of Swords, the Two of Cups, and the Four of Pentacles, masyado mong inaalagaan ang sarili mo to the point na ayaw mo nang gumalaw. To the point na, hay, ayaw kong i-risk, hay, ayaw kong gawin, nakakatakot, nakaka-pressure. You're so tight in gripping your own life na hirap makapasok yung mga bagong bagay sa'yo. No? Sinasabihan ka dito na to fight. Sige, sugod, laban. Kasi mutually, kayang-kaya mo eh. Maganda eh. Swak na swak eh. Naka-soulmate match ito para sa'yo. Whether tao man yan, kung love life man yung question mo, or trabaho o career path, destined ito eh. Pero, ang tagal-tagal niyang pumasok dahil nga, ayaw mong sumugod. Ayaw mong bigyan ng chance. Ayaw mong ilaban. Kahit na kalaban-laban. Because you're so afraid to make a move, or you're so afraid to take a risk, no? Long-term happiness ito, long-term success. Kaya pinapayuhan ka na yung spirit guides na bigyan mo ng chance, ilaban mo na yan, sungkitin mo na yan, and you will see that stability is coming at maramdaman mo na swak sa akin ito, kaya ko ito. Kulang ka lang ngayon sa kumpiyansa at talaga namang drive or fighting spirit na ilaban siya. So chase your dreams kasi iyo yan, nakatadhana yan para sa'yo. Okay? So, tantanan mo na yung pag masyadong grip sa sarili and just let loose. Let loose and let things happen, begin something, and you will see kung gaano to kaganda. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is a big, big yes. Yes po ang sagot sa question mo. Okay? So Virgo, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April manifestation and what to expect reading. Saan po kayo nakarelate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Virgo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.